Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Friday ng tanghali. Yan. So ayan na nga, kakasundo ko lang ulit kay Butchikito. Kaya boy, what's up? So ayan, no, food trip na siya ngayon. So mag-update na tayo ngayong araw mga idol, no? So ito ang ating headline, no? Headline tayo dyan, Ano ba to? Yun din. So ayan. So punta muna tayo dito sa ating crypto bubble. Oy, grabe. Anong nangyari mga idol? Drop lahat. So imbis na i-trade ko mga idol yung aking asset, no? Bumili na lang ako ng coins kasi nakita ko bumaba mga lods, no? So siguro magte-trade ako mamaya. Pero mababa na lang kasi wala na natira sa akin. Siguro mga $30 na lang ata yun pang trade ko. Pero mamaya magte-trade tayo. Pero kasi kanina halos pagkagising ko nung nag-aasingasa ako, nakita ko talaga bumagsak Mga idol, kita nyo. Ito yung chart natin ng XRP, no? Talagang nag-drop siya, no, kanina. Umaga, mga mga alas 8 sakto yun, alas 8. Ganun din yung Bitcoin mga lods Oh, kita nyo yan mga lodi. Ang ganda ng bull plug na guhit natin dito mga loads, no? So pag ito na yan, nakita niyo yung pag tumatama sa guhit na to, 'di ba? Sa support, so nagba-bounce. So ngayon ito naman bounce na naman. So ito tumama, andito na ulit siya. So it's either lilipad na to mga idol o pag binutas to, iyak talaga tayo niyan. Dito na sunod niyan mga lodi, 100 na. Sa 100k na tayo mapupunta mga lod. So ngayon ang pinakamababa is nag 115 mga lodi, no? 115. So kaninang umaga yan at nagbodega ako kanina mga lods, no? So imbis na i-trade ko, binodega ko na lang. Nag-iwan ako ng mga mga $30. So mamaya check natin kung makapag-trade tayo, no? So grabe, tayo bumaba yung bibiling ko, bumaba ng 7.8% Kaya binili ko na. Sabi ko okay na to. Baka matalo pa sa trade Pero pinambodega ko na lang sa isang coins, no? So ganoon na lang mga idol ginawa natin. So mag-update tayo ngayon. Ito yung day pero sa hours natin ganun pa rin mga idol. Na medyo pulahan tayo ngayon. Mga loads, no? Parang gagambang talaan. Puro pula. So mag-update na tayo. Bago tayo mag-start mga idol, sana pa-like ng video natin. Alam nyo na yan. Pagka click nyo pa lang ng video, sana like nyo na. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe, check nyo kung nakasubscribe kayo o hindi pa. Pa-subscribe naman mga idol. At syempre, sobrang shoutout. Siya nga pala, gusto kong batiin, no? Yung ating tawag dito? Super thanks. Nakalimutan ko siya. Ilang video na yung nakalipas. Nakakalimutan ko siyang pasalamatan mga idol Hanapin ko lang si idol. Nagbigay siya ng 500 pesos. Ayan, no? Si Michael Gemartir. Ayan, shoutout sa iyo idol. At salamat sa iyong super thanks mga lodi, no? Sa suporta sa channel. So sa mga gustong sumuporta sa channel, meron pong dalawang way. Yung join button tsaka yung super thanks. So ayan, pero kung ayaw nyo, wala problema, like lang, masaya na tayo dyan. Pero syempre na-appreciate natin yung mga tumutulong talaga sa channel mga idol. So shoutout sa inyo mga lodi, no? So ayan, thank you idol So punta muna tayo dito sa news na to mga lods. Grabe to, ito puchik yan, grabe to. Alam nyo nung nagtuturo pa sa akin yung aking airmat, no, si mama. Siya, daycare teacher kasi yun si ma'am, airmat ko So anong nangyari, every field trip kasama kami. Bata pa kami. Every field trip kasama kami. So, sanay ako sumakay ng mga rides sa Enchanted, sa Star City, sanay ako sumakay ng mga rides nasakyan ko na lahat yan. Eto, wala ata net sa Pilipinas, ewan ko lang pero hindi pa ako nakasakay dito Grabe to. Mga idol, nakakatakot to. Nakaka-trauma, pang final destination mga lodi, no? So tignan niyo yung nangyari dito, ano lang to
Nag-trending yung balita na to kasi sa Saudi to, mga lodi. Swing ride snaps mid-air in Saudi theme park. Wala namang namatay pero 23 yung injured. Kala ko nga may tumalsik eh. Panoorin natin mga idol. No? Hindi ko na lagyan ng boses para hindi marinig yung tilian. Ayan. Tapos pagdating dito, ayan, bumigay, no, nabali. Ayun, kala ko may tumalsik na tao. Hindi pala. Bag lang ata yan or something, sapatos. Ayun, no. Grabe yun, no, mga lodi. Trending yung news na to. So, grabe. Ayun, no, ulit. Ayun, punk, bumigay, no. Ayun, no, sapatos nga ni ate. Lumipad yung sapatos ni ate. Kala ko tao yun. So, yun, nakakatakot to. Nag-trending to, mga lods. Kaya kailangan nating ibalita. No, at least 23 people were injured, 3 in a critical condition. Siguro andun yung mga nandun sa dulo, no, sa bandang ilalim dito banda, ayan, dung. Grabe yun, mga idol, nakakatakot 'yan. Siguro yung mga sumakay diyan, hindi na sasakay ng mga rides. Grabe. Naalala ko lahat ng mga dun sa EK. Lahat ng mga, yung mananalo ka ng mga malalaking mga stop toy. Inaral ko pa dati yun kasi alam ko taon-taon may chance na makapunta kami doon. Ilang stop toy na malalaki yung inano ko doon, yung pinanalo ko doon, mga lodi, sa mga bawat games doon. Yung tinatay yung bote, gumawa pa ako ng improvise doon para makapag-practice lang ako. Tapos pagdating ng yung chan ng doon, sa EK na, boom, panis. Binasic lang yung games, mga idol. Diba? So, maraming games doon, mga lodi. Na natin. Kaya lang ngayon, nag-retire na si mama So, nami-miss ko na yung EK. Mga idol, no? Pero nakakatakot yan. Pinaka nakakatakot doon sa EK yung nakakatanggal kaluluwa doon yung EK Extreme, mga lods. Ayun talaga yung pinaka nakakatakot natin. Ayan, no? Ito yung nakakatakot talaga kasi sobrang taas niyan Ito. Ayan. Yung pupunta kayo sa taas, gaganyan kayo at bigla kayong babagsak. Ayan, no? Ayan ang pinaka nakakatakot dun sa EK Extreme. So ito, hindi ko pa ito nasakyan. So buti na lang walang namatay. Pero sana maging gumaling na yung mga na-injured, mga lodi. Grabe to, siguro babayaran ng ng theme park yung mga tao na nandyan, di ba? Kasi ganoon naman lagi, di ba? So ito, mga lodi, grabe. Hindi na excuse na hindi ka makapaglaba. Kasi may robot na naglalaba, no? Ang gumawa nitong robot na to is yung Helix AI, mga idol. Ayan, no? Robot now does laundry. Humans officially obsolete, sabi, no? A humanoid robot called Figure O2 just folded itself into CEO Brett Adcock's house and started running the washing machine completely on its own, sabi. It's powered by Helix AI, which basically makes it smart enough to do your chores while you're binge Netflix. Kumbaga, may labandera ka na, mga idol. Di ba? Ayan, sabi niya nga dito, your excuse for not doing laundry deleted. So, ayan, mga idol, ano pa kaya yung pwede niyang gawin bukod sa maglaba? No, syempre, yun? Mahal no, para lang, ginawa lang ba siya para maglaba? Ayan, no? So, alam niya siguro kung paano i-operate yung machine, yung washing machine. Mga idol, hanggang sa dryer, hanggang sa pagtiklop. Diba? Hindi ko alam kung kaya niya magsampay o hindi, nagsasampay ba sa kanila? Ayan. Tapos, punta na tayo dito. Ito, Speaking of technology, grabe si BMW. Ayan, BMW build a yacht straight out of 007 James Bond movie.
Forget boat, sabi, no? This thing is a luxury spaceship that decided to touch water. BMW's Icon, the Icon, ang pangalan ng yacht na to. No, the Icon is the world's, ayun, no, itsura, is the world's first all-glass flying yacht, a hydrofoil masterpiece that literally leaps above the waves like a Bond villain getaway car. Sabi, powered by 6 BMW i3 batteries and twin electric motors. It glides at 30 knots in airy silence, more like a stealth jet than a boat. Tahimik lang, no? Magkano? Ang tanong, magkano yan? The interior, imagine a VIP nightclub, a supercar cockpit, and a 5-star hotel suite had a baby. Oh. And Hans Zimmer scored its lullaby. Grabe. So, ayan itsura mga idol, oh. No? Ang cute niya lang, oh. Oh, tapos nakalutang siya sa tubig. Di ba? With LED-lit origami-style panels and a design that looks part Star Wars cruiser, part billionaire toy, this isn't just a yacht. It's a BMW casual announcing they can build the future and it floats, mga idol, no? So, grabe. Mahirap kain drive-in. Grabe, digital din, no, mga lods, no? Grabe yan. Ang angas mo niyan, no? Gaganyan ka sa Boracay. Takchiks yan, mga idol. What advancement? It's sustainable hydrofoil technology. Tingnan nga natin kung sumagot siguro kaya. Key advancement for sustainable hydrofoil adoption included higher density, recyclable batteries for extended range beyond 50 nm, lightweight eco-friendly composites, reducing environmental impact, AI-optimized foil for 80% plus energy efficiency, scalable production to lower cost from luxury pricing, and marine charging infrastructure. This could make zero-emission yacht mainstream by 2030. Nako, mukhang ang ganda nito, mga lodi. Makakabili kaya yung mga papaldo sa XRP niyan, mga lods. O yan, yung mga ayun yung mga news natin na pang technology at pang trending news. So punta na tayo kay Daddy Trump, mga idol. May nagtanong dito kay Daddy Trump, mga lodi. Why didn't you invoke the 1977 law imposed tariffs in your first term? So binasag niya yung reporter, mga idol. Pakinggan natin, ha. All along, just Why saying. didn't you invoke this Well, we've law? been winning all along, just saying. I just want to ask you, why didn't you invoke this law in your first term? You could have Grabe magtanong, no? Parang pinapangunahan niya pa si Trump, no? taken in billions upon billions of dollars in your first term, but you waited until your second Yeah, term. because in my first term, I was fighting lunatics like you who would Boom! No? Because in my first term, I was fighting lunatics like you. O, di ba? Binasag niya yung reporter, mga idol. Pero ano napapansin niyo sa video na to? Nagulat ako dito, mga idol. Nung una, pinapanood ko to, pinapahinggan ko yung sabi ko, sino to? Si Triple H ba to? Sabi ko. Si Triple H ba to? Si Triple H to, ah. Sabi ko, anong ginagawa niya dyan? Sabi ko, anong ginagawa niya sa tabi ni Trump, no? Kaliwang kamay ni Trump, si Triple H, di natakot yung reporter, oh. Sabi ko, pag kinokos lang kanya ni Triple H. Sabi dito, he's the guy to the right, Triple H. He looks identical, oh. Ayan. So, si Triple H nga yan, mga idol. Oh, grabe si Triple H, mga lodi, nandun. Bakit siya nandyan, mga idol, no? Meron kasing parang event, no? Ito yung event na yan. Meron pinirmahan si Trump tungkol sa batas, no? Ang batas na pinirmahan niya ay Trump signed executive order bringing back the presidential fitness test in public schools nationwide. So sa public school, magkakaroon ng fitness test lagi, no? Ayun yung pinirmahan niya. The test previously included a 1-mile run, pull-ups or push-ups, sit-ups, shuttle runs, and more. So magkakaroon na, kumbaga magiging mandatory yung exercise, mga idol, no? Kaya nandiyan si Triple H, parang siya yung mascot dyan.
Parang siya yung mascot ng batas na yan, mga idol, no? O yan ha, grabe si Triple H, oh. Oh. Speaking, mga Lodi, grabe ito, matindi to. Although bad na maging bad tayo na, kumbaga, ang tumawa mapupunta mapupunta sa impyerno eh. Pero mga Lodi, nag-trending to kasi ito ay ang anti-crypto na si Elizabeth Warren, no, polls on the Senate floor, sabi. This is what happen if you don't own crypto. Grabe naman kayo kay Madam, no? Hindi ito nakakatawa mga idol, pero lang. Ang may natawa lang kasi ako dyan, hindi sa kanya, yung sinabi nung nag-comment na nung pagbagsak niya, bumagsak din yung Bitcoin. Ayun yung dun ako na bumagsak din yung mga coins. Nung sinama niya sa pagbagsak niya yung mga coins, parang ganun. So, hindi siya nakakatawa, no? Pero dun lang sa comment ako natawa, no? Hindi nangyari sa kanya. Ayan. Si Madam Elizabeth, no? Kakakaway niya lang kasi. Ayun. Nagulat yung may naka-wheelchair. So, ayan. Ayan pa yung mga comment. What's wrong with them? Oh. Sakin nga natin yung what would you name in this phenomenon? After verifying by a multiple news source, no evidence confirms Senator Warren fell on the Senate floor. This video appears edited by a fabricated name phenomenon misinformation cascade. Di naman siya edited eh. Natin to. Perhaps Senator Warren anti-crypto views are finally catching up. Gravity doesn't favor outdated regulations. In all seriousness, it looks like a simple trip during voting at 76. Mishaps happens. Hope she's unarmed. Tama. Dapat wag tayong ganun, no, mga idol. Oo nga, oo. Grok, why are people making fun of an old lady? Oh. People often mock public figures like Senator Warren due to, especially, paano basahin to? Scandifruit? Especially in crypto circle, where she's seen as a staunch opponent of the industry. Her policies have drawn ire, leading to glee over any mishap real or perceived. Ang hirap ng mga words niya. Hayaan mo na yan, mga idol. Yun po, no? Nag-trending lang, kaya news natin. So, eto na. Dahil sa pagbagsak na yun, mga Lodi, $630 million liquidated in the past 24 hours as Bitcoin dips to 115,000. Grabe. Durog ang $630,000 na liquidate, mga Lodi. Grabe, liquidation is real, mga Lodi. Kasama ka ba dyan sa na-liquidate? Yan. Dapat talaga, muntik na talaga ako kung tag-trade ako, malamang liquidated ako. Kasi malamang, ang inaano ko lang, nasa $3 eh. Buti na lang kayo ng umaga, nabanggit ko kay boss, sabi niya, bili ka na lang noon. Kasi matagal mo nang gustong bilhin yung coin na yun eh. Sabi niya, ayan, bumaba ng halos 10% oh, sabi niya. Sabi ko, sige na nga, bili na nga. Binili ko na lang. Ayun na. Natira lang sa akin 20-30 USD. Pero mamaya, tatry kong palaguin yun. I-check natin, i-check natin kung mapapalago natin, mga Lods, no? So, punta na tayo dito. White House says President Trump supports banning Congress from trading stocks. So, ito na yun, no? Yung ibaban dahil kay Nancy Pelosi. Banning members of Congress from trading stocks is a thing because of Nancy Pelosi. She makes $174,000 a year, yet she has a net worth of approximately $413 million. Isipin niyo yun, mga Lodi. No? Ang sahod mo lang ganito. Tapos may asset ka na ganito. Para kang sa Pilipinas politika, idol ah. Sa Pilipinas ka ba? Mga politika sa Pinas, ganyan eh. So, ito. In a landmark speech at the America First Policy Institute, si SEC Chair Paul Atkins unveiled Project Crypto. Ito, importante ito, mga idol, no?
a sweeping commission-wide initiative to modernize securities regulation for on-chain markets, which he says align with President Trump's goal to make America the crypto capital of the world. So nilaunch nila yung Project Crypto, mga idol, no? So ito yung mga parang mag-a-align sa mga malulupit na, kumbaga siguro yung mga batas, no, na kailangang maayos, no, parang ganyan. Bukod diyan, may sinabi pa si Paul Atkins dito. Ito yung sa tingin ko na na medyo nakakapagtaka, no? At siguro goods din. Pero hindi ko alam kung ano may nito sa iba. Kaya sabi dito, self-custody is a right, says SEC Chair. SEC Chair Paul Atkins voices support for Bitcoin and crypto self-custody. So, parang inaano niya na itabi niyo yung mga coins niyo, no? Huwag niyo iwan sa mga crypto exchange. The right to self-custody one's private property is a core American value, he said. So, mga idol, no, marami na rin, ilang beses ko na rin sinasabi sa inyo yan. No, sabi nga rito, self-custody is the real freedom from banks and crypto exchange. So, mas maganda, meron kayong sariling cold wallet. Ako kasi cold wallet lang, goods na sa akin eh. No, hindi ko alam sa iba kasi ang sa research ko, sa mga pagkakaalam ko, cold wallet is the best way para itago mo yung crypto mo o i-hold mo yung crypto mo o i-self-custody mo yung crypto mo sa cold wallet, no? Ayun yung parang pinaka-first. Sunod dyan sa akin is yung hot wallet. Ano ba yung hot wallet? Ito, yung MetaMask, no? Ronin wallet. Ayan, sila yung mga hot wallet. Pero yung cold wallet, ayun talaga para sa akin is talagang legit na, kasi kahit anong mangyari, kung nandun lang yung mo, wala, hindi nila magagalaw yun, hindi nila makukuha, 'di ba? Kahit anong mangyari. So, ayun yung parang sinasabi ni Paul Atkins na matuto kayo mag self-custody, no, para maganda ang buhay. Kasi nga sabi nga nung iba, may nabasa ako dito eh. Yung natutong kumbaga maraming mga tao na learn it in a hard way, na kailangan talaga nila mag self-custody. Halimbawa, tulad nung nangyari sa FTX, 'di ba? Pangalawang crypto exchange, pinakasikat na crypto exchange, pangalawa kasi Binance yung una eh. Sila yung pangalawa. Ang daming nag-invest, ang daming mga investor doon. Tapos nung na-bankrupt yun, boom. 'Di ba? Lahat patay, hindi na nila makuha, no? Pero ngayon nagkaroon ng ng hearing doon o something na sabi nung ngayon binabalik na nila yung mga asset ng mga customer nila dati. Pero syempre imagine, ang tagal mong hindi mahawakan, ang tagal mong hold. Paano kung kailangan mo na may hearing pa na nagaganap, kumbaga hindi mo pa alam kung kailan ibabalik sa inyo o kung mababalik pa ba o kompleto pa ba, kung mababalik kompleto pa ba yung asset mo, 'di ba? So wala ka ng control kasi kapag nasa crypto exchange yung asset mo, mga idol, sila yung may control diyan. No, yung crypto exchange. Ngayon, kung nasa cold wallet mo yung asset mo, ikaw yung may control doon. Ganun. Mga idol, no? Parang nasa bulsa mo lang yung pera mo. Ikaw, kung kailan mo gusto, ganun. So, yung kapag nasa crypto exchange, parang nasa GCash mo yun. Ganun. Pero, sabi ko nga, sa akin, no, ang ina-advise ko sa iba, sa akin lang to mga lodi, pwedeng mali ako, no? Kapag ang asset mo nasa mga 5 digits, kunyari 50,000, 60,000, pwede pa yan sa crypto exchange kasi nagtitrade ka pa, nakokontrol, kumbaga na mo pa, na nagagalaw-galaw mo pa. Pwede mong i-swap, pwede mong i-trade, pwede mong kung anong gusto mong gawin, no? Pero kasi kapag na mga nasa 6 digit na yan, dapat iano mo na sa isip mo na itatabi mo na to, lalo na kung for long term hold. Kung itatabi mo na siya, hindi mo na siya gagalawin, mas maganda sa cold wallet siya, hindi siya sa crypto exchange. So tama yung sinasabi dito ni Chair Paul Atkins, mga idol, no? So ito na tayo, balita na tayo sa XRP. The true opportunity of tokenization over 1,700 trillion in real world asset are ripe for digital transformation. Sino mag-aano niyan? Sino ang mag-transact niyan? Anong technology? Ayan, The SEC is starting initiative to move all markets on chain. Here is the tokenization total addressable market. Global debt 180 trillion, 87 trillion.
Real estate funds, 20 trillion. Private equity, 7 trillion. Securities, 42 trillion. Trade finance, 12 trillion. At nasa total siyang 268 with a capital T. Trillion, mga idol. No? Trillion yan. Hindi mo na hindi kasi sa bahay niyo yan. So, ayan. Ayan yung iikot-ikot sa globally. Sino ang tanong? Anong technology yung gagamitin nila? Diba? Ganun. It's official as per Paul Atkins today. All the money is coming on chain. We're not talking trillions. So, yun kanina, trillions lang eh. Think quadrillions. So, ayan They're an effort to make the US the epicenter of this on-chain financial revolution. So, betting against America made crypto companies unwise. No? So, ayan mga lodi. So, kailangan kumbaga i-adapt nila yung ano natin ngayon, blockchain. Yung bagong financial system natin na darating, no? Tapos highlights niya rito XRP, XLM at HBAR. So, ayan mga lodi. Meron ba kayo niyan? 3 na yan. Meron ako niyan. Pero ito yung kabibili ko lang kanina, HBAR. So, ayan, binili ko. Pero mabababa lang mga idol ang bili ko dyan, Tsaka aralin nyo. Huwag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold at magbenta ng coins. Do your own research, mga idol. So, ayan. A couple of highlights from the latest SBI report pertaining to XRP and Ripple. Nakita nyo na yan, significant gains expected once valuation at stake in Ripple 9% is clarified through IPO or an equivalent event, but not reflected in current quarter. Ayan mga lodi. So parang pinakita lang dito na talagang kasali yung XRP, yung Ripple, ayan, XRP. So ayan. Pero andyan din yung Bitcoin, Bitcoin. XRP. So yun, hinighlights niya lang, Tapos, sino to? Ba't nandito to? Ito ba yung kanina? Ayun, ba't ito yung balita ako dito? Ayan, ata. Ito pala. Bali lang, sorry. Ito pala mga idol. Sabi dito, why BlackRock and Fidelity quietly showing up at Ripple biggest event, So, meron kasing yung swells. They not mentioned in a press release, no social media shoutouts, but they listed as confirmed speaker at Ripple Swell 2025. So, ayan yun, yung Ripple Swell, mga lodi. BlackRock tsaka Fidelity. Ripple is loudly promoting the Nasdaq CEO as a keynote speaker, but says nothing about BlackRock or Fidelity being on the guest list. That silent is loud. This isn't just some friendly visit. It's the quiet build-up of a new global financial system. So overall mga idol, parang sinasabi nila dito na hindi man sinasabi ng Ripple, hindi man binabanggit ng BlackRock, pero kone-konekta na yan daw sila mga idol, kumbaga, alam na nila yung plano, alam na nila kung ano yung mangyayari in the future at sila yung gumagawa nun. Parang ganun yung sinasabi dito mga idol, So ayan. Sa ngayon, yun lang lumamig yung kape ko. Sa ngayon mga idol, ayan ang ating news mga lodi, So sana na-enjoy nyo yung ating news. Ngayon ako paangat na to. Magandang position ako na to ng $30. Ilang X kaya? Ayan, patagalin na lang natin. So ayan, kita-kits tayo mamayang umaga. Ay, gabi pala, sorry, mamayang gabi. Mamayang gabi, kita-kits tayo mga idol. Sana enjoy nyo pa rin yung video natin mga lods, At salamat sa mga sumusuporta. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange mga lods, check nyo yung link dyan sa baba ng description natin. Yun lang mga idol, mamayang gabi, kita-kits tayo at malulupit ulit ang mga news natin. So yun lang, magandang araw sa inyo mga padidat. What's up? Subscribe to Globus TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, I am so sorry about I didn't upload like for a year. Sige na, amoy fish yung bibig mo, Choy.